At yun na nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin eto pong pinuputok po ng tumbong ni Senator Kiko Pangilinan mga kabayan. Bakit daw po dinadamay, pinapahiya, at sinasaktan ang damdamin ng kanyang asawa na si Miss Sharon Cuneta at ininadawit daw di umano sa flood control project. Yan po ang iniiyak ni Mr. Senator Pangilinan mga kabayan. At sinabi po niya mga kabayan na dapat daw po na mag-sorry. Na mag-sorry. Ito pong Net 25 sa kanyang asawa. Dapat daw pong humingi ng tawad yung angkor ng saganang mamamayan na sina Sir Jen at si Sir pangalan po nung isa, kalimutan ko na po, Sir Jen at si Sir Nelson. Yan mga kabayan, dahil daw po nasaktan ang damdamin ng kanyang asawa at nadamay daw po di umano dyan sa tinatawag na issue ng flood control. Kung babalikan nyo po mga kabayan yung nakaraan po nating video mga kabayan, nasama nga po, hindi po natin ipagkakaila na nasama po yung pangalan ni Miss Sharon Cuneta doon sa segment nila Congressman, nila Senator Marcoleta, na kung saan nga po tinabagay sinasabihan po ni Sir Jen na pinapakiusapan si Miss Sharon Cuneta na pagsabihan naman po ang kanyang asawa na wag nang makisawsaw o wag nang magbida-bida sa ginagawa po ng Blue Ribbon Committee. Yun lang po mga kabayan ang sinabi ni Sir Nelson ay si Sir Jen. Napakalinaw po, kung papanoorin nyo po, wala po dong pagpapahiya, wala po dong pag-alipusta, hindi po pinagtawanan o para masaktan ang damdamin ni Miss Sharon Cuneta. Pero ito pong si Kiko Pangilinan, tinabaga siya po ang nasaktan at nagngangaw-ngaw po sa mainstream media at sa social media mga kabayan. Nag-iiyak po si Kiko Pangilinan at pilit na hinihingi po yung apology ng Net 25 at ng kanyang mga news anchor. Ano po ang naging tugon ng Net 25? Syempre po, alam naman po natin na kahit na hindi naman po idinawit ng Net 25 yung kanyang asawa na si Sharon Cuneta doon sa issue ng flood control, kasi bobo na lang po mag-iisip, napakakitid po ng utak na sasabihin dinamay yung asawa niya. Wala naman pong binanggit doon. Ganyan po ka-engot ito pong si Mr. Pangilinan mga kabayan. Sa sobrang kitid po ng utak, mabanggit lang po yung pangalan ng kanyang asawa, sinasaktan na daw po. Di sana sir, di sana po sir, kung ganyan po kayo, kabalat sibuyas, sana po hindi niyo po pinapalabas ng bahay yung asawa po ninyo. Nung tumatakbo ka pong senador, sinama mo pa sa commercial mo? Pag may Kiko, may Sharon, okay ka lang ba? Di ba, mahaba yan legit to Nung tumatakbo po itong politikong to, senador, sinama mo pa sa commercial mo yung asawa mo. Ngayon, ayaw mong mabanggit? At pag nabanggit lang, galit na galit ka na. Di ba? Hindi nga naman sinama doon sa flood control, sinabi lang, pagsabihan ka. Kasi po, engot ka, sir. Kaya dapat lang pagsabihan ka. Napakabalat sibuyas mo, sir. Para sa pag naging politiko ka, kung engot-engot ka at balat sibuyas ka,
Sinabi lang, Miss Sharon, pagsabihan mo asawa mo. Ha? Sabihin mo, pinahiya na? Sinaktan na ang damdamin, bobo ka ba? Diba? Natural. Diba? Net 25 po yan, mga kabayan. Ang net 25 po, mababa po ang loob ng mga angkor niyan. Ha? Keso, hindi po naman totoo. Ha? Ang sinasabi nito ni Kiko Pangilinan, humingi pa rin po ng tawad. Ha? Yung dalawang news anchor ng Saganang Mamamayan. Kay Madam Sharon Cuneta na sinasabi po ni Kiko na nasaktan daw po yung damdamin. Kay Kiko, hindi po siya dapat mag-sorry. Bakit? Engot po yan eh. Makikid po utak ng taong yan. Pero dahil nga po nasaktan ang damdamin po ni Madam Sharon, kay Madam Sharon po sila humingi ng tawad at hindi po dito kay Kiko Pangilinan. Ito po mga kabayan, panoorin po natin yung segment na kung saan nga po humingi po ng tawad ang Net 25 kay Madam Sharon. Pero hindi siya engot na si Kiko Pangilinan. Sir Jen, Sir Nelson, pasok po. Bang mga staff ni Senador Kiko nanonood sa atin? Nanonood din. Ayun, sige. Ay, tama-tama. Magandang hapon po sa mga staff at mga empleyado sa tanggapan po ni Senador Kiko Pangilinan. Salamat po sa pagtutok nyo sa amin, ha? At mayroon po kaming balita na pakakapihin nyo po kami. Dala na po kami na magdadala sandwich. Diba? Tayo na. Ha? Ano ba sabi? Hindi kasi ganito. Siguro simulan na rin natin, di ba? Sige. Kasi nakita ko yung post ni Senador Kiko. Parang nagdaramdam yata sa ating palatuntunan. Naglabas po kasi ng statement si Senador Kiko Pangilinan kagabi. Ayan, na nananawagan sa amin na maglabas ng public apology. Humingi ng paumanhin kay Sharon Cuneta. Dahil nasaktan daw po namin ng kanyang kalooban kahit siya ay nananahimik at wala kinalaman sa issue ng korupsyon. Ganun ba? Ito kasi yung episode natin nung Friday, Jen, kung saan ay kasama natin si Senador Dante Marcoleta. Okay lang ba? Basahin ko na ng buo para at least sige. sa kabatiran po ng marami. Baka nakikinig siya sa radyo. Para mabigyan natin ng kanyang pahayag. Ito po, ang press release pala ito Pero nakapost din po ito sa page ni Senador Kiko Pangilinan. September 1, 2025, pahayag po ni Senador Kiko sa Net25. Sa management po ng Net25, tama ba na sa pagbati ko sa akin ang inyong mga anchor sina Nelson Lubao at Jen Subarjaga present sa programang Saganang Mamamayan kung saan naging guest ninyo si Senador Dante Marcoleta. Hindi po siya guest, host po siya ng programang ito. Regular guest po siya at every Friday po ay narito. Ay dinawit ninyo ang aking may bahay na si Sharon na wala namang kinalaman sa usapin ng kurakot sa flood control? ? Grabe naman. Binastos ng programang ito si Sharon at sinaktan ninyo ang kanyang kalooban kahit na nananahimik siya at walang kinalaman sa isyu ng korupsyon. Ito ba ay upang mapag-usapan at dumami ang inyong viewers? Tama ba na idawit ang isang inosenteng tao walang kinalaman sa official business ng Senado at gawing katawa-tawa ang kanyang pagkatao sa publiko? Ano bang ginawa ni Sharon sa inyong istasyon at sa mga anchor person at binastos ninyo ang kanyang pagkatao? Hindi ganito ang mga professional na broadcaster. Your anchors disrespect Sharon, insulted her, and wounded her feelings by dragging her in this issue. She deserves a public apology from Net25 and your anchor persons. Huwag ninyong idawit ang mga inosente at binabastos, lalo na ang mga asawa ng mga senador na wala namang kinalaman sa mga usapin sa Senado. Ayun. Hindi na po natin bibigyan ng komento yung kanyang pahayag. It will remain as it is. Hayaan na ho natin ang ating mga nanonood ang magtaya. Kung yung sinasabi niya ay totoo o hindi, pero nabastos nga ba natin? Hindi na natin bigyan ng komento. Ano bang nangyari nung Friday? Panoorin na lang po ninyo yung part na yon. Sige. Ito po yun.
ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oo. Same subject matter. Oo. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Aba, kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo, Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. tsaka wala siyang tiwala sa committee. Ayun pa, yun Hindi, po. manawagan ka. Ayun, Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Bako po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman anong tawag doon? Hindi nakakasira, nakakainsulto. Ayan. Ayun. Yan po yung part na nakasakit, sabi ng senador, sa kanyang asawa. Sapagkat alam mo naman, tayo ay mataas ang pagrespeto na. Alam ba nila, ako'y miyembro ako ng Saronian? Hindi ako naniniwala. Di, batang pasay Hindi ako. ako naniniwala hanggang hindi mo kakantahin yung bituing walang ningning. Pati yung gusto mo, yung Mr. DJ pa eh. Sige. Mr. DJ and I make a ring. Lahat na. Ako batang Pasay ako. Hanggang ngayon, bumoboto ako ng Pasay. Ako naman ang gusto ko yun. Kaya ako yung Sharonian ako. High school life, barang high school life. Hindi ako nagpepresenta bilang Bilmanian o Noranian. Hindi. Ang batch namin, ako po ay Sharonian. Pero ito kaya kung sasabihin kung kami ay babastusin natin wala po sa hinagap namin. Pero hindi po pwede. wag na nating argumento. Yes po. Regardless na binastos o hindi, may nasaktan dyan eh. Tama. Alam mo tayo, ayaw natin yung nakakasakit ng kapwa. Ako nga, hindi ako nakatulog kagabi, hindi ako nakapag-programa kanina umaga, napuyat ako kasi ayoko dyan yung may nasasaktan. Yan man sinadya mo o hindi. Hindi ba? Kasi kung lalo minsan, kung babae, ha? may nabanggit ka, nasabi ka, hindi mo naman akalain na masasaktan yung isang tao. Oo. Wala kang magagawa kundi humingi ng paumanhin. At saka ayaw din natin na ang mag-asawa ay nag-aaway dahil sa palatuntunan ito. Hindi po namin ninanais ang bagay na yan. Dahil sa ako naman humingi na ng paumanhin sa aking Facebook post at ako naman din po ay kasi nararamdaman ko din yan. Ayoko din yung nakakasakit eh, di ba? Totoo. Kaya ako personally humingi ako ng paumanhin sa inyo, Miss Sharon Cuneta. Yan. Ikaw? Ganun din po. Bilang isang Sharonian ay kung nasaktan po namin ang inyong saloobin at damdamin, Ma'am Sharon, ako po, si Jen Subarjaga, sinabi po ay humihingi din po ng pamanhin sa inyo. Ayun. Ganun tayo. Kung minsan, doon nga sa tuwing Friday, nandito si Senador, hindi na ako nagsasalita halos. Diba? Nakakasakit pa rin pala tayo. Lalo na ikaw. Kasalanan mo to eh. Pero ganun pa man, Kasi ang palatuntunan talaga ayaw namin nakakasakit ng saloobin, lalo na po ng babae. Yan man, lalo na ng bisis. Kaya kasi yung iba sinasabi, hindi man nakakabastos yun Hindi naman natin siya dinirag sa korupsyon. Wala namang kayo sinabing tungkol nanawagan ka lang, di ba? Yes. Regardless po, hindi na yun ang argumento eh. Ang punto dito, tanggapin na muna natin na ang sabi kasi nasaktan. Nasaktan natin. Nakasakit tayo. At nabasto sa pakiramdam nila. Wala tayong magagawa. Yan ho talaga ang dapat feelings gawin. nila yun, Iginagalang at nirespeto natin. Kailangan mo talagang humingi ng ng paumanhin. Yeah. Kaya sana po ay tanggapin nyo ang aming taos-pusong paghingi ng paumanhin. Pakapihin niyo po kami. Hihingi ka pa na natin.
Baka lagyan. Pakapihin niyo po kami. At kami na po sagot sa sandwich. Yan. Okay. Tsaka yung paboritong ice cream ni Ma'am Sharon ay dadalhin ko doon sa kanila. Ayun. May paborito siyang ice cream. Yeah. So, paano? Okay, Uwi na paalam tayo. Tayo bumalik. Ay, nako. Sige po.